talaga ano po itong sinasabi ni Apostol Pedro. So simulan po natin ang ating pag-aaral at tunghayan po natin mismo sa konteksto nitong ating pong talatang binasa. Ang dapat po talagang gawin kapag nag-aaral po tayo, hindi po natin kukunin yung text out of its context. Kung ating pong gustong malaman talaga kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan, let the Bible speak for itself. Ibig sabihin, kunin natin yung konteksto. Ano yung nagpapaloob na mga talata na kung saan ay humantong si Apostol Pablo o Pedro sa pagsasabi na kung ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, o magsasisi na kayo ng iyong mga kasalanan, magbabalik loob ka sa Diyos, magpapabautismo ka, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. So, simulan po natin ang pag-aaral at basahin po natin sa Acts chapter 1 verse Acts chapter 2 verse 1. Ganito po ang mababasa natin sa English. And when the day of Pentecost was now come, dumating po yung araw ng Pentecost, they were all together in one place. So, sinasabi po ni Apostol nung sumula si Lucas, ikinukwento po niya yung pangyayari na kung saan dumating po yung araw ng Pentecostes. Yun po ay, yung araw po ng Pentecost, yun po yung sa mga Hebrews, ay yung araw ng harvest o yung araw ng tabernacle, Feast of the Tabernacle, at ito yung time ng kanilang harvest. Ito Pentecost po ay hindi po sa kanilang sariling salita, ito po ay Greek na pong salita. Na kung saan ay bumibilang po sila after yung Sabat, na yung muling Sabat ng tungkol sa Passover, ay bibilang po sila ng 50 days. At yung ika-50 days, yun na po yung tinatawag nilang araw ng Pentecostes, na kung saan sineselebrate nila yung Feast of Tabernacle. At dito, makikita natin, yung sinasabi nilang they were all together in one place. Ang tinutukoy po ni Lucas ay yung mga alagad na pinagbiliran ng ating Panginoong Kristo bago siya umakyat sa langit, na sila ay tumahan sa Jerusalem at antayin nila ang pangako ng Espiritu Santo. Okay? At doon nga sa araw na yun, ay mayroong mga kakaibang pangyayari na ganap. Okay? Itong mga bagay na ito na naganap, hindi po ito nangyari ng mga nakaraang mga Pentecostes. No, yearly lang po ito sineselebrate. So, nung nakaraang taon, hindi po ito nangyari sa kanila. Nung nakaraang taon, hindi po ito nangyari sa kanila. Itong mga pangyayaring ito, nangyari lang po ito dito po, doon sa pangyayari ito, nung panahon ang ating Panginoong Kristo ay nakaakyat na sa ang ating Panginoong Kristo ay namatay na, inilibig na, nabuhay na muli, at after 40 days ay umakyat sa langit. After na umakyat po sa langit at nagbilang po sila ng 50 days, ito na po yun. No? Ito yung pangyayari. Na kung saan, dito po sa pangyayari ito, yung mga bata po ay inanyayaanan ni Teacher Irene na lumabas at pumunta ng kanilang Sunday School. Okay? Dito po sa verse 2, makikita natin, sabi po ng banal na kasulatan, and suddenly there would come from heaven a sound as of the rushing of the mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. So merong unang pangyayari, no, na naganap. No, yung unang pangyayari na naganap ay sound of the rushing of the mighty wind. Okay? Wala pong hangin. Pero nakarinig sila ng isang ugong na tila baga isang malakas na hangin ang kanilang narinig. So, kakaiba, no? Kung sa panahon natin ito, magaganap yun, hindi magiging kakaiba yun at hindi magugulat ang mga tao. Kapag tayo high-tech na, we can create sound of wind without a wind. Pero doon sa panahon nila, hindi naman sila high-tech, talagang nagulat yung mga tao. Meron silang naririnig na ugong ng malakas na hangin. Yung mga binagyo ng Yolanda, ma-appreciate yan. Ang panahon ng Yolanda, talagang isang malakas na ugong ng hangin ang dumating sa kanila. Pero yun, ito tunay na hangin. At nung nandun kami sa Baguio,
asawa ko natakot doon sa lakas ng ugong ng hangin. Pero syempre, alam natin, hindi tayo mamamangka doon. Alam natin, may bagyong Yolanda, so walang kakaiba sa pangyayari. Pero ito, makikita natin, wala pong bagyo noon, wala pong talagang malakas na hangin, pero nakarinig sila ng ugong ng isang malakas na hangin. So, meron